Ping Lacson at si Tito Soto nababahag ang buntot pagdating kay Martin Romualdez at kay Saldico. Ito po ay kasunod ng isang interview ni Ping Lacson kung saan sinabi niya na hindi niya iimbitahan o ipapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee na patuloy pa rin ang kanilang investigation si Saldico in spite doon sa mga mabibigat ang bilyones na pondo sa Bulacan pa lamang. Sabi ni Engineer Alcantara, siya mismo napapailing, there were around 420 projects na ipinasok ni Saldico na nagkakahalaga ng hindi bababa, mga kababayan. Take note, hindi bababa sa mga 7 bilyon na peso. 7 billion pesos. Karamihan dito, ghost projects daw at mga substandard. Sa ganong kabigat na mga pagpapahayag, bahag pa rin po ang buntot ni Ping Lacson at ni Tito Soto na sila ngayon ang namumuno dyan sa Senado, lalo na dito sa investigation sa flood control, dahil sabi niya, i-observe daw niya, mga kababayan, itong tinatawag na interparliamentary courtesy. Style mo, bulok, Ping Lacson. Yan ay palusot. Anong interparliamentary courtesy? That is not a law and that is not even a rule. Wala po yan sa internal rules ng Senado na kinakailangan ino-observe ang interparliamentary courtesy. Yan po ay parang bahagi lamang ng tradisyon, pero hindi nakasaad sa batas, hindi nakalagay sa internal rules and sa rules of the Senate. So, baluktot po at style bulok yung sinasabi ni Ping Lacson na ino-observe niya ang interparliamentary courtesy. Yan ay sakong mga ordinaryong usapin. Sa mga usapin po ng ugnayan sa mga panukalang batas. Pero kung ang pinag-uusapan ay seryosong investigasyon kung saan sumasambulat at sumasabog ang mga ebidensya at mga pagbubunyag, kehodang yan ay si Marcos Jr., yan ay ang presidente o ang vice president, senador o congressman, kung nag-imbestiga ka, kinakailangan panindigan mo. At sapagkat wala at hindi nakasaad sa anumang batas, napipiliin mo lang kung sino ang iyong ipapatawag sa ginagawa mong investigasyon. Kaya, malinaw na ang maniobra at kodita sa leadership sa Senado at sa komitiba na ginawa ni Marcos at ni Romualdez at upang mailuklok itong si Tito Soto at si Ping Lacson ay pagpapakita na talaga naman pong hindi seryoso at wala sa layunin nila ang talagang paglalahad at pagbubunyag ng buong katotohanan hinggil sa malawakang pandarambong na ito na nagaganap po sa flood control projects. Anytime yung sinasabi ni Ping Lacson po can be waived, mga kababayan, no? Pwede po yan isang tabi na hindi sundin sapagkat hindi po yan batas unless si Ping Lacson po ay baluktot at palusot po ang binabanggit ni Ping Lacson at ni Tito Soto na ino-observe nila ang interparliamentary courtesy. Sabi ko yan ay tradisyon. Hindi naman batas, hindi naman regulasyon at pamamaraan ng rules na nakatalaga sa Senado. Pwede pong ipatawag. Kung dadalo o hindi, it's another matter. Pero yung paninindigan mo ang otoridad ng iyong komitiba at ng Senado sapagkat matuwid at dapat gawin yon, tapos sasabihin mo interparliamentary courtesy, malamang klarong-klaro na may pinoprotektahan itong si Ping Lacson at si Tito Soto at ang mga majority block ng mga senador na naging sipsip at naging extension ng poder ni Marcos sa loob ng Senado. Yan po ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay pumupuna. Ganito na ka-iskandaluso, ganito na kalala at kalubha ang mga ebidensya at mga pagbubunyag laban kay Saldico at ngayon ay pinutol nila na hindi dumugtong kay Martin Romualdez. Pero wag po tayong mga kababayan magkaroon ng confusion
o magkaroon ng kalituhan, no? There is no Saldico if there is no Martin Romualdez and Marcos Jr. Saldico is an executioner. Saldico is an operator na sanctioned, protektado at kinukumpasan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Kaya yun din po ang ayaw mangyari ni Tito Sotto at nila Ping Lacson na umabot kay Martin Romualdez, at kasi kapag dumugtong na po ang trail of investigation at revelations at mga ebidensya na ilalahad, kagaya ng sinabi ng mag-asawang Diskaya na ngayon ay pinutol na ni Ping Lacson at ni Tito Sotto ang kanilang patuloy na paglalahad, at napunta na dito kay Bryce at kay Hernandez at kay Alcantara doon sa unang affidavit na ginawa o sinumpaang salaysay po, mga kababayan, nito ni Diskaya Koffol, na mag-asawang Diskaya. Tinumbok nila na si Saldico ay nangungulekta ng mga bilyon-bilyon na pera mula doon sa mga sinindikato na proyekto, mula sa DPWH at sa mga kontraktor, papunta kay Martin Romualdez. At alam natin na hindi lang yun kay Martin Romualdez, kundi pati kay Marcos. Subalit, pagkatapos po ng ganong revelations ng mag-asawang Diskaya, ay wala pa pong kalahating araw, nagmaniobra kaagad si Bongbong Marcos Jr., Martin Romualdez, at nagkaroon ng biglaang kudita o pagpapalit sa Senado gamit ang pressure and other forms of intimidation na ginawa nila Marcos at Romualdez sa Senado. Kaya napatalsik si Chis Escudero at napalitan din at napaalis bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson si si Senador Marcoleta. And nagkaroon ng pagbabago sa Senate Majority Alignment. At ang naiwan na lang ang mga Duterte-aligned senators, naging minority sila. Sapagkat biglang natakot, nanayo ang balahibo ni Martin Romualdez at ni Marcos at nabahag ang buntot bigla nang nagsimula ng kumanta at magtuga o magpahayag ng kanilang mga nalalaman ang mag-asawang Diskaya. At dahil sa kagustuhan nila Marcos at Romualdez na maputol ang trail of investigation at ang koneksyon nila kay Saldico, biglang pinalayas at tinanggal nila si Senator Chis Escudero at ganoon din po si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Dante Marcoleta. At nakita naman po natin nang pumalit po kaagad si Tito Sotto at si Lacson, kaagad nagkaroon ng chop suey at halo-halo na pangyayari dito sa Senate Blue Ribbon Committee investigation, at biglang nawala ang value and consistency of the revelations na sinimulan po ng mga Diskaya, kung saan ipinunto nila na ang pangongolekta ni Saldico, ang mga proyektong iniikot sa buong mga kontraktor na malalaki, ay walang ibang napupuntahan ang komisyon, pati sa mga kongresistang pinangalanan po, ay hindi na nabulgar sapagkat pinatigil kaagad ni Tito Sotto at ni Ping Lacson. Mantakin mo ilang congressman yun, ano? Kaya nga biglang kambyo si Ping Lacson sa sinasabi niya na may 67 congressmen o mga members of the House of Representatives na involved sa sindikato ng mga flood control na kanilang ginagamit bilang gatasan at pandarambong, amounting to almost 1.3 trillion pesos ang nawawala o halos nawala ng mga pundo sa loob ng 3 taon ni Marcos Jr. At ang pinag-uusapan natin ay flood control projects pa lang. Ngayon, biglang kambyo si Ping Lacson. Sabi niya, by the way, wala po akong listahan yan. At pati si Magalong biglang tumahimik. Si Magalong po ay bata yan ni Ping Lacson, ano? So kung ano ang awit at tono ni Ping Lacson, ganun din ang awit at tono ni Magalong. Kaya biglang pumayag si Magalong na pumasok dito sa ginawang ICI gimmick ni Marcos. Itong Infrastructure Commission or Independent Commission on Infrastructure. At ngayon, tameme na si Magalong, ano? Ang iniimbestigahan na lang nila, mga kontraktor na lang. At ang ilang mga congressman na hindi masyadong didikit kay Romualdez at kay
Marcos. Subalit, yung trail, yung dugtong ng kabuuang sistema ng sindikato sa mga flood control projects, sa mga congressional insertions, pinutol na po. Nila Ping Lacson, nila Tito Soto, at nila Magalong. Hanggang kay Saldico na lang sila, hanggang sa mga kontraktor na lang sila, hanggang sa DPWH na lang sila. So, nakita nyo na mga kababayan, kung saan po ito patutungo. Kaya nga, nakaka-high blood kung hindi mo makokontrol ang emosyon mo, sapagkat tayo na ang pinagnakawan, ang mamamayan na ang tinapakan, ang mamamayan na ang inapi. Subalit itong si Ping Lacson at si Tito Soto at ang mga kagaya nila ay sila pa ang may ganang pagtakpan at gawing baby ang kanilang mga supposedly ay iniimbestigahan at ibinubunyag sa mga mamamayan none other than Marcos and Romualdez. Again, uulitin natin, si Saldico po ay tauhan lang ni Marcos at Romualdez. Ang arkitekto sa mga congressional insertions, sa mga pandaraya at pangsindikato sa budget, sa mga pagpirma ng budget kung bakit lumalabas ang pundo ng pera ng bayan, kahit na pandaraya at dinistrongka, sinindikato, inistapa ang budget, pinipirmahan pa rin ni Marcos for the last 3 years. Nakikinabang po siya dyan, mga kababayan. Iyan ang ayaw nila Tito Soto at nila Ping Lacson na ipagpapatuloy ng mga diskaya at ng mga malalaking kontraktor na mga pinangalanan ni Marcos ang kanilang pagbubunyag that indeed Saldico and the rest ng kagrupo ni Martin Romualdez ay mga actors lamang doon sa mastermind. Subalit tayo naman ay pumupuna din kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, at iba pa na nandyan sa mga oposisyon, no? Pati si Senator Amy Marcos. Bakit ninyo pinabayaan si Senator Marcoleta na siya lang ang nagkukumbati kahit sa plenaryo laban doon sa mga ginagawang maniobra ni Marcos at Romualdez gamit si Tito Soto at si Ping Lacson? Mantakin mo mga kababayan, may kumakalat ngayon na picture ng asawa ni Saldico na si Mylene Co na habang nagsasagawa ng rally at kilos protesta sa gitna ng unang init at din nag-ulan ng hapon, ang halos mahigit 1 milyong mga Pilipino sa buong bansa, on September 21, si Mylene Co na asawa ni Saldico nasa shopping spree sa isa sa pinakamamahaling distrito sa Paris, France, na parang kahalimbawa ng Manhattan, New York, at thousands or millions of dollars or euros ang ginagamit, iwaldas, na para bagang pagmamay-ari niya ang buong kayamanan sa buong mundo. Ang kapal ng mukha, gahaman at ganid at garapal na, walang damdamin dito sa taong bayan sa Pilipinas na nagagalit sa ginawa nila ng pamilya ng asawa niya na si Saldico, nagsa-shopping spree, no? Shopping to the max. Itong si Mylene Co, no? Sarap nga talaga itong habulin ng katarungan at justisya ng taong bayan, ano? At si Saldico po ay nasa France na. Yan po ang mga update mula sa mga Pilipino doon. At baka lumusot na sila sa iba pang bansa sa Europe, mga kababayan. Dahil wala pong ginawang anumang kaso, pagsampa, o anumang hakbang ng Anti-Money Laundering Council, o anumang hakbang ng Department of Justice para habulin si Saldico. Hulihin ito, pabalikin ito, at papanagutin ito, at ituro niya ang buong sindikato at kriminal na operations ng pandarambong ng mahigit 1 trillion pesos sa flood control project.